Marami po sa inyo ay nakakalimot na meron po tayong tinatawag na RA 7610. At ano po yung napapaloob sa RA 7610? Bawal po ang manakit ng bata, whether physically, emotionally, psychologically. Hindi po dapat ginagawa yan dahil protektado ang mga bata ng batas na yan. On top of that, meron din pong memorandum order ang DepEd noong 2012 na kung tawagin ay Child Protection Policy. Ano pong nakapaloob dyan sa Child Protection Policy? At ako po isang ayon. Atas po ako ng konti. Hindi po ako kontra na para yung mga guro ay disiplinahin yung mga batang pasaway sa loob ng eskwelahan. Sapagkat once yung isa pong estudyante pumasok na po sa eskwelahan, hinatid po ng magulang sa eskwelahan, then yung pong magulang, they agree na yung mga guro sa eskwelahan na yan becomes the substitute teacher of the parents. May karapatan silang i-disiplina yung bata pasaway. Pero, may limitasyon. May limitasyon. Meron pong batas tayo, 7610. Kaya nga po, dyan po sa Child Protection Policy, i-google niyo po ito. Hindi ko alam bakit maraming hindi nakakaalam nito. Dyan po sa Child Protection Policy, nakasaad doon, yes, nire-recognize po ng DepEd yung karapatan ng mga guro na magdisiplina sa mga estudyante nila. Pero, hindi pwedeng gawin ito, at ano ito, yung pong maltreatment, physically, mentally, emotionally, psychologically. In fact, sinabi pa nga sa 2012 na memorandum ng DepEd, zero tolerance. Zero tolerance. On top of that, nakapaloob po dyan, inuutusan po ng DepEd ang lahat ng paaralan na magtatag ng tinatawag na Child Protection Committee, CPC. Ano po yung Child Protection Committee? Ito po ay isang grupo na kinabibilangan dapat, principal, guidance, representative from the teacher, representative from the student, barangay, social worker. Wala po yan. Hindi po sinusunod yan. Dahil kapag meron po yan, yan po dapat ang dumidinig sa mga nangyaring problema between parents and teachers or teachers and students. Sila po ang nag-aayos ng problemang yan. Everybody well represented. Wala po eh. Wala pong nabuo na ganong committee ang anumang eskwela na pagkakaalam ko. Kasi po, kung meron sana yan, hindi na po kinailangan pang pumunta dito sa wanted sa radyo ang mga magulang para ireklamo ang mga pang-abuso ng mga guro. Because doon pa lamang mapapakinggan na ang kanilang problema sapagkat ang makikinig sa problema nila hindi lamang po si principal at si guro, kundi marami pa po. Kung sakali man magsabuatan si principal siguro, nandiyan po yung guidance, nandiyan po yung barangay, nandiyan po yung social worker, nandiyan po yung representante ng estudyante. Napakaganda po yung Child Protection Committee. Pero bakit po hindi sinunod? Bakit po hindi in-implement? I think this is the time na yung DepEd, tingnan niyo po yung inyo pong 2012 na memorandum order sa mga guro, sa mga eskwelahan na magbuo ng Child Protection Committee. Do it now. Dahil sa memorandum order na yan, may educate yung mga guro kung ano yung pwede nilang gawin at anong hindi nila pwedeng gawin. I pity the child here. Awang-awa po ako sa bata. Kausap ko po kanina yung bata. Kausap ko kagabi yung magulang. I really pity him. Pero ano nangyari po dito? Napakarami po sa inyo, although yung marami dyan ay mga troll. Nakafocus po kayo sa teacher.
yes, go ahead. Bigyan siya ng atensyon. Dahil nagkaroon nga ako ng lapse in judgment against her. Of course, sige. Kayo po ay pwedeng pumanig sa kanya. Pero paano naman po si bata na siya naman talaga dito ay nabiktima? Siya po ay napahiya. He was humiliated. That was corporal punishment. Yung po bang bata, palabasin mo at hiyain mo, yan po ay tatatak sa damdamin at isip ng bata for a long, long time. Marami po sa inyo dito nagsasabi, tama lang yan. Kasi pasaway yung mga bata. Kailangan talaga saktan. Ganun ba kayong klaseng mga magulang? Dahil hindi nyo kaya i-disiplina ang inyong mga anak. So pinapasa nyo po yung pagdidisiplina sa ibang tao. Di bali ng pahiyain, di bali ng makatrauma, di bali ng paluin, di bali ng bugbugin. Go ahead, do it. Kung yan ang kailangan. Pumapayag ko kayong ganon. Ewan ko po sa inyo, pero sa akin hindi po. Kasama po ako doon sa mga magulang sasabi na kahit nalangaw, hindi ko papayagan na dadapo sa aking anak at ibang tao pa kaya mananakit sa aking anak, to hell, maghalo ang balat sa tinalupan. Totoo po yan. When I was a child growing up, ako po ay nakapag-aral sa public school. Ako po ay palaging nasasaktan ng aking guro. Napapalo, pinapahiya, binubugbog. At that time, wala pa pong child abuse law. Lahat na ho siguro pang-insulto, pananakit, nagawa po sa akin ng aking guro. Dahil makulit naman talaga po ako noon. Pero, ayaw ko pong mangyari sa aking anak. Yung mga naranasan ko pong pananakit sa akin, ng aking mga guro, maging ng aking mga magulang. Sinasaktan po ako ng parents ko as part of discipline. Nabubugbog po ako. Yes. Ayoko pong mangyari yan sa anak ko. Kaya kahit man lang po isang masakit na salita, hindi po nakatakim sa akin ng aking mga anak. Lalo pat hindi ko po sila sinasaktan. Kasama po ako doon sa sinasabi ng maraming magulang, langaw at lamok, hindi ko padadapuin sa aking anak. Kaya walang sino man Poncio Pilato at Poncio Pilata ang pwedeng manakit dyan sa bata kung hindi maghalo at balat sa tinalupan. Isa po ako dyan. Subukan yung sakta ng aking anak. Makita tayo sa impyerno. Because I don't want my child to be hurt. Yan po ang mensahe ko sa inyo. Now, maraming nagsasabi na ako po ay anti-teacher. Heck no. Dito very obvious na maraming mga viewers tayo, mga baby, mga sanggol. Why? Kasi nga po, hindi ko rin masisisi, yung ating YouTube channel at Facebook page ay 3 years old lang. So sila ay nakisabay dyan kung kailan sila pumasok. So they're baby because ang show po na Wanted sa radyo is more than 20 years na po. If you will rewind 10 years ago and beyond, makikita nyo po na marami ako nagawa para sa ating mga guro. Sa kabilang istasyon pa po, marami ako nagawa para mapatigil yung loan shark na kung saan maraming mga guro ang nabibiktima na hindi naman pala nila inutang and yet magugulat na lang sila sa kanilang payroll, ang daming bawas. At yung pala, may kasabwat sa DepEd na napapirma, na fake yung kanilang pirma and they keep paying and paying and paying hanggang sa sila po ay wala na take home pay. Hanggang sa sila po ay magmumukha ng kawawa. Magrereklamo sila, wala makikinig sa kanila. Pumunta po sila sa Wanted sa radyo, inaksyonan ko po yan, in-expose ko po yung katiwala niyan. At ang pagkakaalam ko po, natigil po yan hanggang sa nagkaroon po ng ceiling or cap na because of Wanted sa radyo na ang take-home pay ng mga guro ay kailangan ganitong amount, hindi na pwedeng bababa pa. Dahil po yan sa expose namin, tuloy-tuloy, doon po sa pambibiktima ng mga loan shark sa mga guro. Okay? Libangan upang gawing entertainment, upang pagkakitaan. Na kung tawagin ay Child Protection Policy.
Ano pong nakapaloob dyan sa child protection policy? At ako po isang ayon. Entertainment Atas po ako ng konti. upang pagkakitaan. Hindi po ako kontra merong proseso. na para yung mga guro ay disiplinahin yung mga batang pasaway sa loob ng eskwelahan. Kung sa ating mga guro, Sapagkat ito ay kanyang once magagawa, yung isa pong estudyante pumasok na po sa eskwelahan, hinatid po ng magulang sa eskwelahan, na meron tayong then pagkakaroon yung pong magulang, na may paraan, they agree may proseso. na yung mga guro Sinabi ko, sa eskwelahan na yan hindi becomes the ikaw, substitute Tulfo, teacher ang magtatakda of the parents. ng kabalaran May karapatan silang o ng paghuhusga i-disiplina sa yung bawat bata individual. pasaway. Lalong-lalo Pero, sa mga guro at pero, namin. may Hindi limitasyon. ganun kadali ang kumuha ng May limitasyon. ebidensya. Meron Hindi pong ganun batas kadali tayo ang sa 7610. pag-aaral. Kaya nga po, dyan po sa Ang makarating Child sa Protection ganitong Policy, siguro, dapat i-google niyo po ito. natin siya. Hindi ko alam bakit Sa mga maraming hindi kasama nakakaalam nito. na hindi nag-isip Diyan po sa kung Child Protection paano Policy, direct o nakasaad paano doon, tratuhin ang yes, guro. nire-recognize po ng DepEd yung karapatan ng mga guro na magdisiplina sa mga estudyante nila. Pero, hindi pwedeng gawin ito, at ano ito, yung pong maltreatment, physically, mentally, emotionally, psychologically. In fact, sinabi pa nga sa 2012 na memorandum ng DepEd, zero tolerance. Zero tolerance. On top of that, nakapaloob po dyan, inuutusan po ng DepEd ang lahat ng paaralan na magtatag ng tinatawag na Child Protection Committee, CPC. Ano po yung Child Protection Committee? Ito po ay isang grupo na kinabibilangan dapat principal, guidance, representative from the teacher, representative from the student, barangay, social worker. Wala po yan. Hindi po sinusunod yan. Dahil kapag meron po yan, yan po dapat ang dumidinig sa mga nangyaring problema between parents and teachers or teachers and students. Sila po ang nag-aayos ng problemang yan. Everybody well represented. Wala po eh. Wala pong nabuo na ganong committee ang anumang eskwela na pagkakaalam ko. Kasi po, kung meron sana yan, hindi na po kinailangan pang pumunta dito sa wanted sa radyo ang mga magulang para ireklamo ang mga pang-abuso ng mga guro. Because doon pa lamang mapapakinggan na ang kanilang problema sapagkat ang makikinig sa problema nila hindi lamang po si principal at si guro, kundi marami pa po. Kung sakali man magsabuatan si principal siguro, nandiyan po yung guidance, nandiyan po yung barangay, nandiyan po yung social worker, nandiyan po yung representante ng estudyante. Napakaganda po yung Child Protection Committee. Pero bakit po hindi sinunod? Bakit po hindi in-implement? I think this is the time na yung DepEd, tingnan niyo po yung inyo pong 2012 na memorandum order sa mga guro, sa mga eskwelahan na magbuo ng Child Protection Committee. Do it now. Dahil sa memorandum order na yan, may educate yung mga guro kung ano yung pwede nilang gawin at anong hindi nila pwedeng gawin. I pity the child here. Awang-awa po ako sa bata. Kausap ko po kanina yung bata. Kausap ko kagabi yung magulang. I really pity him. Pero ano nangyari po dito? Napakarami po sa inyo, although yung marami dyan ay mga troll. Nakafocus po kayo sa teacher. Yes, go ahead. Bigyan siya ng atensyon. Dahil nagkaroon nga ako ng lapse in judgment against her. Of course, sige. Kayo po ay pwedeng pumanig sa kanya. Pero paano naman po si bata na siya naman talaga dito ay nabiktima? Siya po ay napahiya. He was humiliated. That was corporal punishment. Yung po bang bata, palabasin mo at hiyain mo, yan po ay tatatak
sa damdamin at isip ng bata for a long, long time. Marami po sa inyo dito nagsasabi, tama lang yan. Kasi pasaway yung mga bata. Kailangan talaga saktan. Ganun ba kayong klaseng mga magulang? Dahil hindi nyo kayang idisiplina ang inyong mga anak. So pinapasa nyo po yung pagdidisiplina sa ibang tao. Di bali ng pahiyain, di bali ng makatrauma, di bali ng paluin, di bali ng bugbugin. Go ahead, do it. Kung yan ang kailangan. Pumapayag ko kayong ganon. Ewan ko po sa inyo, pero sa akin hindi po. Kasama po ako doon sa mga magulang sasabi na kahit nalangaw, hindi ko papayagan na dadapo sa aking anak at ibang tao pa kaya mananakit sa aking anak, to hell, maghalo ang balat sa tinalupan. Totoo po yan. When I was a child growing up, ako po ay nakapag-aral sa public school. Ako po ay palaging nasasaktan ng aking guro. Napapalo, pinapahiya, binubugbog. At that time, wala pa pong child abuse law. Lahat na ho siguro pang-insulto, pananakit, nagawa po sa akin ng aking guro. Dahil makulit naman talaga po ako noon. Pero, ayaw ko pong mangyari sa aking anak. Yung mga naranasan ko pong pananakit sa akin, ng aking mga guro, maging ng aking mga magulang. Sinasaktan po ako ng parents ko as part of discipline. Nabubugbog po ako, yes. Ayoko pong mangyari yan sa anak ko. Kaya kahit man lang po isang masakit na salita, hindi po nakatakim sa akin ng aking mga anak. Lalo pat hindi ko po sila sinasaktan. Kasama po ako doon sa sinasabi ng maraming magulang, langaw at lamok, hindi ko padadapuin sa aking anak. Kaya walang sino man Poncio Pilato at Poncio Pilata ang pwedeng manakit dyan sa bata kung hindi maghalo at balat sa tinalupan. Isa po ako dyan. Senator Raffy Tulfo, sabi niyo walang langaw at lamok ang padadapuin mo sa anak mo. Pero nasan ka po habang lumalaki si Grandy Tulfo? Hindi niyo po ba alam na amlang ang dinedede niya dahil hindi niyo siya sinuportahan ng gatas? Tinanggal niyo rin yung karapatan niyang magisna ng kanyang tunay na ama dahil kayo ay nawala na parang bula. At hindi na kayo bumalik hanggang lumaki si Grandy. Sinasabi nyo na wag saktan emotionally ang mga bata. Yung pag-iwan nyo po ba kay Grandy Tulfo at lumaki siya na walang ama, sa palagay nyo hindi siya nasaktan? At sa ngayon na ang pinakikilala mo ay ang anak mo kay Jocelyn Pua at siya ay hindi mo nababanggit sa mga online activities mo. Sa palagay mo ba hindi siya nasasaktan? Di ba nagsalita na nga siya? Nagsalita na siya na never mo siyang, ang minimension mo lang daw madalas si Ralph at saka si Maricel. Siya daw never mo siya. Sa palagay mo ba hindi nasasaktan yung anak mo? Nalihiti mo na si Grandy Tulfo? Wala po kayong karapatan, Senator Raffy Tulfo, na magsabi na dapat protektahan ang mga bata at huwag sasaktan physically and emotionally dahil kayo ang unang-unang taong nanakit sa sarili niyong ama na si Grandy Tulfo, sa sarili niyong anak na si Grandy Tulfo. Ano yun? Nagkita na kayo nung 13 years old siya. Pero bakit pinutol niyo pa ang komunikasyon mo pag bumabalik siya sa Amerika, hindi ka na niya makontak? Meron ka pang time para bumawi nung nagkita kayo nung 13 years old na ang anak mo na si Grandy. Pwede mong ipinagpatuloy yung inako ni Mr. Person na pag-aaral niya. Pwede mong sabihin, ako na magpapatuloy ng pag-aaral ng anak ko. Ako nang gagastos dahil anak ko siya. Meron po ba kayong ginawang action? Ang sabi ni Grandy Tulfo, pagka nagkikita po kayo, binibigyan mo po siya ng pang-shopping. Sa palagay niyo tama na yon? Pag bumabalik naman siya sa Amerika dahil doon siya nag-aaral, kinokontak ka po niya pero hindi ka niya makontak. Bakit po? Sa dami ng mga staff nyo, kung gugustuhin nyong makontak si Grandy, dahil nagtampo sa inyo, nag-private na siya ng mga account niya. Sa dami ng mga staff nyo, pwede nyong mahanap o makontak si Grandy. Yung sinasabi nyo na hindi nyo nabigay yung gift nyo sa kasal na $10,000. At yun lang po ba ang obligasyon nyo, yung magbigay ng regalo? Yung 13 years old po siya, nag-aaral pa po siya.
At habang hindi niya kayo makontak, hindi niyo po ba alam na napakasakit nun sa kanya? Isa akong ina, isa rin akong anak. Pero base sa mga kwento ng iyong tunay na asawa at ng iyong anak, ang sakit-sakit nun. Naiintindihan kita kung bakit hindi ka nagbigay dahil sa demand letter ni Miss Julie na 100 million. Bakit hindi po kayo nag-try na kausapin? Alam niyo po, alam niyo namang kayang-kaya niyo rin namang ibigay. Kung tutuusin, walang katumbas na halaga yung kapabayaang ginawa mo, na buntis ang asawa mo, iniwan mo. At lumaki yung anak mo na amlang ang dinede. Kung kaya mo namang ibigay, what is 100 million kung ikaw ay mayroong billion na ang tunay mo namang anak ay si Grendy Tulfo? 'Di ba? Bakit napakadamot mo pagdating sa tunay mong anak at sa tunay mong asawa? Pagkatapos sasabihin mo ngayon sa social media na keso bawal saktan. Oo, naintindihan kita, mahal na mahal mo ang mga anak mo kay Jocelyn Pua. Pero dapat maging fair po kayo. Maging fair po kayo. Mahalin nyo rin po si Grendy. Anak nyo siya. Di ba ikaw na rin nagsabi, according sa kwento ng anak mo na si Grendy, na ang sabi mo no need na blood test or what, ano ba yon yung tinatawag na yon para malaman kung mag-ama dahil magkamukha kayo. Aminado naman kayo na anak nyo siya. Bakit mo po siya pinabayaan pagkatas ngayon mag-i-speak up kayo dyan sa sa online na parang napakabuti yung ama? Maaari, mabuti kayong ama sa mga anak nyo kay Jocelyn Pua, pero paano naman yung tunay mong anak, Senator Raffy Tulfo? Sana lingunin mo din. Alam ko ngayon may asawa na si Grendy, may sarili na siyang buhay. Pero ang sakit-sakit pa rin nun. Alam niyo po, kaya niyo bang mamatay na mayroong nasusuklam sa inyong anak pagdating ng panahon? Di ba naranasan niyo rin po, sabi niyo, naranasan niyo na hindi kayo minahal ng ama. Bakit pinaranas niyo po kay Grendy? Sana po, Senator, it's not too late. It's not too late po para mag-reconcile po kayo. Hindi naman po kami sa nakikialam pero nasasaktan din po kami sa nararanasan ng iyong anak. Kasi unang-una, marahil dahil anak din po kami, alam namin kung ano yung sakit kung kami ay hindi kikilalanin ng sarili naming ama. At kami ay ina rin na nasasaktan para sa anak na hindi nakaramdam ng pagmamahal sa sarili niyang ama. Hindi na lang, wag niyo na lang lingunin si Miss Julie Licop kasi may kanya-kanya na po kayong buhay. Nag-asawa na rin po siya doon kay Mr. Person at kayo naman ay may asawa na rin ngayon kay Ma'am Jocelyn. Alam niyo po, si Ma'am Jocelyn, napakabait naman po niya. Maiintindihan naman po ni Ma'am Jocelyn kung bibigyan niyo ng time si Miss Grendy kasi anak niyo naman po yun. Bakit po naging madamot kayo sa pagbibigay ng oras sa anak ninyo? Alam niyo po, nakakaiyak yung message ng anak niyo na si Grendy na kahit na po birthday card, kahit Christmas greetings, Christmas card, birthday card, wala man lang. Bakit pinutol niyo ang komunikasyon mo sa anak mo, Senator Raffy? Bakit pinapakita mong napakamapagmahal mong asawa at ama, pero may isang kaluluwang nagdudusa ng sobrang sakit dahil ini-ignore mo ang sarili mong anak na si Grendy Tulfo. Pagkatapos ngayon sasabihin mo yung tungkol diyan sa batas na bawal saktan ng mga bata physically and emotionally. Emotionally, durog na durog ang anak mo sa'yo. Ang sakit-sakit nun. Sa ngayon, madalas napapanood po namin proud na proud kayo sa mga anak nyo. Pero never nyong ipinagmalaki si Grendy. Yun naman ang masyadong ikinasasama ng loob ng mag-ina ni Miss Julie. Kasi never niyang naranasan na yung anak mo ay talagang ipinagmalaki mo. Kaya nga po nakakasama talaga ng loob na mapanood yung mga ganitong
pagsesermon nyo po sa mga tao, pati sa DepEd, na hindi naging concern po dun sa bata dahil isa kayo sa hindi naging concern sa anak nyo. Emotionally, dinurog nyo ang anak nyo, hindi nyo pinaranas na alagaan, mahalin at suportahan. Kahit man lang financial support yung paglaki, kung ayaw nyo na kay Miss Julie dahil na in love na kayong maigi kay Miss Jocelyn Pua, sana nilingon ninyo, mayroon akong anak, inosente yun, wala yung kasalanan kung ako ay mangbababae, walang kasalanan yung anak ko. Kailangan kong buhayin yun, palakihin. Dahil ako ang kanyang ama, ako ang may responsibilidad sa kanya. Nakaka-turn off po kayo. Alam mo, yung ginagawa niyong suntok dito sa inyo, tumatama lahat, Senator Raffy Tulfo. Guys, sorry po ah. Mula nung narinig ko yung interview ni Grandy Tulfo, alam niyo po, kung mapapanood niyo yung interview ni Attorney Libayan kay Grandy, mararamdaman niyo kung gaano kalalim, kung gaano kasakit sa isang anak na hindi talaga kinilala ng isang ama. Pag nagkikita sila, oo, nagbibigay siya ng pera. Pero pagka bumalik na sa Amerika si Grandy, pinuputol na rin niya ang ugnayan nila bilang mag-ama. Kasi hindi na siya nagpapakontak. Pinipilit siyang kontakin. Mayroon pang pinakita si Grandy na nag-email pa siya doon kay Lizelle. Dahil humihingi po ng tulong sa inyo, mag-graduate yung anak nyo ng college. Nag-working student para lang makatapos ng pag-aaral. Kung tutuusin, hindi na siya kailangan ganun maghirap dahil bilyonaryo naman po kayo. Can afford kayo na pag-aralin ng anak ninyo na si Grandy Tulfo. Pero hinayaan nyo lang siyang maghirap. Bahala ka sa sarili mo. Pag-aralin mo ang sarili mo. Pero hindi naman siya nagreklamo. Kaya lang nung gagraduate, naglalambing sa inyo. Tumawag sa inyo, humihingi ng tulong para sa graduation niya. Dapat nga maging proud kayo, ay, gagraduate na ang anak ko. Pero ang sabi mo, busy ka. Tatawagan mo siya. Pag hindi ka na busy. Tapos, dumaan ang mga araw, hindi ka pa rin tumatawag. Siya na ang tumawag sa'yo. Wala na, nagpalit ka na daw ng SIM. Hindi ka na niya makontak ni Grandy. So, ang ginawa niya, nag-email siya kay Lizelle. Kilala niyo naman po kung sino yung Lizelle. Hindi ko nababanggitin kung sino yung Lizelle dito sa vlog na to. Wala ka ring response. So, hindi na dapat a-attend ng graduation si Grandy nung college. Kasi nga, parang na-depress siya na hindi ka man lang natuwa, nag-graduate na siya. Naglalambing lang siya sa'yo para masuportahan yung ibang expenses niya sa graduation. Hindi po ba kayo grateful na may isang Joe person na nagpaaral at tumulong kay Grandy? Doon nung college, pinilit na niya na mag-aral mag-isa. Nag-working student siya pero nakasupport pa rin si Mr. Person at saka si Miss Julie sa kanya. Hindi naman siya pinabayaan ng kanyang magulang, ng kanyang ina. Pero dapat nilingon mo yung obligasyon niyo po. Kaya ngayon, huwag po kayong magsasabi na huwag sasaktan ang emotion ng mga bata. Kasi kayo ang unang-unang nanakit sa emotion ng anak mo. So, yun lang po guys. Pasensya na po kayo. Medyo emotional ako kasi parang hindi kasi maganda na ganito yung sinasabi ni Senator Raffy Tulfo on air, itong video na to. Yung pala meron po pala siyang anak na pinabayaan niya. Sige po guys, I hope magustuhan nyo. At least, unti-unti na po nating nakikilala. Wala naman akong against. Actually, si Senator Raffy Tulfo, nung una ang tingin ko sa kanya, sabi ko, mga ganito dapat ang maging presidente ng Pilipinas. Ang taas-taas ng pagtingin ko sa kanya, sobra. Kaya nga, nung nalaman ko yung tungkol kay Grandy, gumuho eh. Parang gumuho yung lahat ng aspiration ko, yung gumuho yung pag-asa ko na may isang matinong presidente pagdating ng araw. Ayun lang po guys, pasensya na po kayo sa vlog ko. Nadadala lang ako ng emotion ko dahil dito sa mga napapanood ko kay Senator Raffy Tulfo.